Ayan, mag-harvest na rin po ako ngayon kasi meron na tayong mga bunga na pwede nang i-harvest. Ayan, may paparating po palang bagyo dito sa Japan. Tapon muna tayo ng basura. Ito sa lugar namin, 3 beses lang sa isang linggo ang pwedeng magtapon ng basura. Grabe yung mga basura dito ngayon. Oh. Hindi ko alam kung yung nagtatapon ng basura ang may problema or sobrang matindi lang talaga yung mga uwak dito. Sobrang cover naman ng net tong basurahan namin dito. Basurahan po yan ng lahat ng mga bahay dito. Ayan. Pero nakakalabas pa yung mga basura. Sige yan. Ang dulo. Ayan, pinasok ko na lang para hindi na kumalat lalo. Every month kasi dito, iba-iba ang nakatoka. Ayan, ibig sabihin po, every month, isang pamilya po o isang bahay ang nakatoka para maglinis nung basurahan. Halimbawa po yun, nagkalat po yung mga basura doon. Kailangan yung nakatoka na yun, nakabantay sila para linisin yung mga kalat doon. Kami nakatoka kami ng January. So sa January, kami na yung buong buwan na maglilinis doon sa basurahan. Baka bigla may magtanong po no, kung may bayad daw ba yung pagtatapon ng basura doon. Meron pong bayad yun. 4,000 yen po per year. Ayan. Dahil nga babagyo po bukas, ayan yung kapitbahay namin. Nag-aani na ng mga tanim nila. Nag-ready na rin sila kasi possible kasi masira yung mga pananim, sayang naman. Tatapon naman ako ng mga recyclable na garbage katulad nitong mga karton na to. Ayan, tapos itong mga PET bottle. Ayan, plastic bottles and mga glass. Ayan, magkakasama yung mga glass na yan. Nakahiwalay din po kasi dapat yan. Tapos nakahiwalay din po yung mga recyclable cans. Ayan. So may mga pagtatapunan po ako sa labas niyan. And dito sa lugar kasi namin every Sunday lang po ang tapunan nitong mga recyclable garbage. Pero pwede rin naman siya itapon sa mga supermarket. Ayan, tapos meron din tapunan ng mga karton or mga box. Puntahan ko ngayon, pakita ko sa inyo. Ayan, bago tayo umalis, diligan ko muna ito. Ayan yung ating nasu. Tapos kamatis, ayan. Mamaya bibili ako ng mas malaki o mas mahabang pang-alalay sa kanila kasi mga nagtataasan na eh. So sa tingin ko kulang yung nabili natin. Kasi ito yung talong. Yan, sobrang laki na ng talong natin dyan. At may mga patubo ng bagong talong. Ito. Tapos yung mga sili natin pang sigang, ayan, sobrang dami na rin po. Ito rin sa kabila. Ayan. Ito, yan oh. Dami na natin pang sigang dyan. Kasi itong ating red bell pepper, medyo patubo na rin yung mga red bell pepper. Ayan, nagkakaroon na ng mga bunga. Ito mamaya, kunin ko na itong green bell pepper kasi masyado na siyang malaki. Ayan, pwede nang kunin to. At nagkakaroon na rin dito sa kabila. Yung pipino natin, sa tingin ko pwede na rin kunin to. Ayan, baka sumobrang tumanda siya dyan. Kukunin ko na rin mamaya to.
Yung bagyo na darating dito, bukas pa naman yun. Kaya lang talagang nag-aanda na rin ako kasi first time po namin may experience na bumagyo dito sa bagong bahay. Ayan o, nahuli na natin yung salarin po o. Ayan o, may uwak po na talagang nangingialam nung basura dito. Ayan siya, huling-huli sa camera. Grabe. Kita nyo po, yun ang salarin po ng pagkalat ng mga basura dito. Nangingialam sila ng mga basura. Kung sa atin sa Pilipinas, aso yung nangingialam ng basura, dito po uwak. Ayan. Pasaway. Bukas darating yung bagyo dito. And simula nung tumira kami dito sa bagong bahay po, ayan, first time namin may experience yung bagyo. So kailangan paghandaan kasi mamaya karoon ng problema. Yung bahay pa naman namin open air siya. Mga posibleng lumipad sa bahay na galing sa ibang lugar kasi sobrang lakas po ng hangin bukas. Kaya kailangan mag-ingat. Yun, ayusin ko muna yung bakuran namin. Isa sa pinag-aalala ko yung mga tanim ko. Ayusin ko yung mga pananim ko doon. Pero tapon ko muna itong mga basura na. Dito na po ako sa supermarket. Ayan, kung makapansin nyo, sa harap po ng supermarket may mga ganito po kung saan pwede kang magtapon. Ayan, meron dito pet bottles, dito aluminum can. Ayan, aluminum can din po yan. Ayan, mga cans. Tapos dito food trays. Ayan, yung mga styro po na yan. May mga milk packs. Ayan, yung mga pa sa gatas, hiwalay din po ang pagtatapos. Tinitiklop na ganyan tapos itatapon. Tapos dito naman yung mga bottles. Ayan, dito yung mga bottles. Okay, lagyan natin yung bottles dyan. Ayan, naubos na kasi yung nanay doors natin. Tapos yung plastic na pinagamitan natin, nakaseparate pa rin po yan. Ito mga, so ito naman yung mga cans natin. Ito aluminum cans. Ayan, so bubuhos lang natin. Pwede rin din yung mga cans ng tuna. Ayan, may tuna. Tapos yung plastic natin, dito natin lalagay yung mga plastic. Ayan, ito namang mga pet bottles naman natin. Meron pa pala akong pet bottles dito sa sasakyan. Ito hindi po sinasama sa tapunan ng pet bottles. Hiwalay po ito. Kasama po siya sa mga namagumi. Sa mga... Yan. Saka ito, tinatanggal po yan. Yung pet bottles lang po talaga yung tapon. Okay. Ayan, sa mga pet bottles, ayan o, recycle corner. Pet bottles dito. Ayan. Marami pang space dito. Tapos yung plastic, iwalay din po. Pansin nyo, pwede rin magtapon ng karton doon. Pero hindi po ako dyan nagtatapon ng karton kasi doon po ako nagtatapon sa ibang lugar kung saan makakuha ka ng points. Tapos yung points na yon pwede mong magamit pambili. Pakita ko po sa inyo. Ito po ako nagtatapon ng mga karton. Ayan, makapansin nyo may mga karton dyan. Tapos dito naman yung mga damit na hindi na kailangan. Yan, sa loob niyan. Tapos dito naman po mga ayan, mga libro, books, mga papel na hindi na rin kailangan kasi recyclable po lahat yan. Tapos ito po yung sinasabi ko sa inyo na magkakaroon kayo ng points per kilogram kung saan yung points na yun pwede nyo magamit sa Kind's Home. Ayan.
kikiluhin kung ilang kilo yon, yun din yung points na makukuha mo. Bumili ako ng bagong itatanim natin. Ayan, bumili ako ng ampalaya. Ayan, kasi may limit sa ampalaya. Tapos bumili rin ako ng dalawang broccoli na sana mapatubo natin, ano. Ayan. Pero hindi ko muna itatanim ngayon kasi bukas babagyo eh. Baka masira lang sila. Siguro after na lang ng bagyo. Tapos bumili na rin ako. Ayan, tapos bumili na rin ako nito para mapatibay lalo yung mga tanim natin ngayon. Dito ko sila pakakapitin para hindi masira sa bagyo. Ayan, bumili na rin po pala ako ng net na gagamitin ko kung saan ko magagapangin yung ampalaya saka yung pipino natin. Ayan. Dito kasi ako pinaka nag-worry itong kamatis natin, mga nagyuyukuan na. So kailangan ko siyang ikapit. Sayang naman po kasi pag nasira lang ng bagyo, sayang naman yung pag-aantay natin at pagtsatsaga natin. Ayan, nilagyan ko na lang ng net muna dito kasi yung mga kamatis gumagapang na papunta dun sa talong. Baka maharangan niya yung talong, kaya nilagyan ko ng net dito para alam nila na hanggang dyan lang sila. Ayan, tama? Alam niyo na, di ba? Ayan, tapos yung talong natin okay na siya, nakakapit na. Kasi itong pipino, ayan, nilagyan ko na rin ng abang para makagapang siya paakyat dun sa may bakod. Nagbabalak naman ako na maglagay ng ampalaya dito, tapos broccoli dun sa dulo. Ayan. Sana makagapang na ang pipino natin dito. Ayan, mag-harvest na rin po ako ngayon kasi meron na tayong mga bunga na pwede nang i-harvest. Pati po itong ating pipino, i-harvest na natin to kasi mahirapan na siyang lumaki o maba kasi nakalapag po siya eh. Kaysa masira ito ng bagyo, i-harvest na natin to. Itong bell pepper natin, i-harvest na rin natin. And pati yung sili natin dito, may dalawa tayong pwedeng i-harvest na rito ang sili. Yung talong, bata-bata pa to, so wag muna natin siyang i-harvest. Ayan, naisip ko dahil first harvest namin, si Yuna Chang na lang mag-harvest nito para siya yung unang maka-experience nung unang harvest namin. Ayan. Antayin ko si Yuna Chang, pauwi na rin naman galing school eh. Ayan, dito na tayo.
Wow! Sarap mag-relax dito, sobrang lakas ng hangin. Ito yung maganda rin sa likod ng bahay. Presko yung hangin kasi open lang po yung gilid namin. Yung likuran po namin, palayan lang. Yung pasok ng hangin talaga, dire-diretso lang. Kaya lang, yun nga lang, pag malakas ang hangin, malalaman natin bukas kung anong lagay kapag ganito naman pag may bagyo. Sinisave ko na agad yung mga tanim natin para hindi sila masira. No? Sana hindi sila masira sa bagyo. Kaya na ba nag-aantay tayo, sagutin ko lang yung mga question nyo na kinoment nyo dun sa mga video natin. Ayan, shoutout na rin tayo, no? From Akit Yako, excited na ako sa magiging itsura ng project nyo, sir. Maganda na rin yung mas murang swing kasi may bubong, payong na rin. Last time pinakita ko po sa inyo, plano natin ayusin yung garden pa natin doon. Kung ano yung plano natin doon. Pero syempre hindi ko naman po exactly magagawa talaga yun. Kumbaga parang malapit dun yung itsura na balak natin gawin. From Alisa Jane Villalon 9271. Ang ganda na po ng mini garden nyo. Ayan, salamat po. Unti-unti po pagandahin po natin. Basta kaya po ng budget and kaya din ng oras natin. Unti-unti po gusto ko sana ayusin yung bahay namin. Sabi ni DBB88, ang ganda ng artificial grass at garden. Keep up the good work, sir. Ayan, salamat po. Ayan, sabi naman ni Pinay's Japan, ayan, sabi niya, saan mo nabili ang pool? Yung pinakita ko pong pool yun is AI lang po yun, hindi pa po tayo nakakabili ng pool. Parang gano'n lang po yung gusto kong bilhin na pool para sa darating na summer. Bale, AI lang po yun. Maraming nagsasabi po nito, ang sabi ni Dabelo, kamukha niyo po yung boyfriend ni Geneva Cruz, kapatid niyo po ba siya? Hindi ko alam kung kapatid ko siya, pero nung nakita ko nga yung picture nung boyfriend ni Geneva Cruz, sabi nga ni Aya, kamukha ko daw. Ito, marami rin nagtatanong sa atin, kamusta na po result ng hair transplant? Ayan, as of now po kasi 2.5 month na po nakakalipas simula nung nagpa-hair transplant po tayo. So lagi lang ako nakakap kasi bawal po siyang maarawan, bawal po siyang mainitan. And sa ngayon kasi nasa shedding stage siya, ibig sabihin po naglalagas pa po yung ibang buhok natin, pero may ibang natitirang buhok. Pagdating ng 4th month, babalik naman siya. Tapos magtutuloy-tuloy na po yung kumapal at dumami at humaba po. So papakita ko na lang siguro sa inyo after 6 month. Ayan. Yung ika-6 month niya, papakita ko sa inyo yung result para makita natin yung talagang difference talaga from sa wala hanggang sa nagkaroon na po ng buhok. Ayan. Sa ngayon po, ayan, shedding stage po, naglalagas, pero may mga tumutubo po paunti-unti. Ito about dun sa nag-apply ako ng extension of visa dito. Ayan. Kuya J. Pinoy, kailan po kayo nag-apply for extension? Bali, how long po ang processing? Proseso po ng pag-apply ng long-term residency is 2 weeks po, minimum. 2 weeks po mag-aantay kayo. Darating na yung hagaki o yung postcard na katunayan na may resulta na. Tapos, punta na lang ako doon para i-receive yung bagong Japan visa. Ayan. Ito, may nagtatanong naman about sa ilang square meters po ang lupa nyo. Ayan. Bali, yung land area po ng lupa namin sa ngayon ay 300 square meters po. Nakalimutan ko yung exactly, pero mga 301, 303, mga ganun po. Ive Sino 255. Question lang po, pwede ba nalagyan ng net ang mga halaman para di mag-dry sa summertime at di masyadong malunod sa taglamig at tag-ulan? Hindi ko po alam kung ganito po ba yung tinutukoy nyo na net, yung kalalagay lang po natin. Or yung, siguro yung mga mas maninipis pa siguro yung sinasabi ni G. Vecino. No? Pero yan, pansamantala, ito po muna yung net na nilagay ko para ayan, makatulong dun sa halaman. Ayan, tanong naman po ni Al Robert 193. And I'm curious, if your wife is a Japanese citizen, why can't you apply for Japanese citizenship? I assume that your wife, being half Japanese, also holds citizenship in that country. I'm not very familiar with the Japanese immigration system. Marami rin nagtatanong nito or marami rin nag-a-assume na ganito po ang situation o rules sa Japan. Ang alam ko kasi sa Amerika, kapag nagpakasal ka sa American citizen, automatic American citizenship ka na. Tama po ba? Or mali rin ako. So dito kasi sa Japan, kahit nag-asawa po kayo, ayan, si Aya po, Japanese citizen po siya. Kahit nag-asawa po ako ng Japanese citizen, hindi po automatic na
magiging Japanese citizenship po ako. Ang pwede pong ibigay sa akin is yung spouse visa or spouse of Japanese visa. Ang tawag po doon ay long-term residence. Tapos after po nun, at least 5 years mahigit ka nang nakatira dito, nagbabayad ng tamang tax, walang late. Ayan, tapos may stable job ka. Ayan, so doon naman po papasok yung pwede ka mag-apply ng permanent residency po dito sa Japan. Yung Japanese citizenship po, possible din naman po sa katulad kong Pilipino or foreigner, ayan, na makakuha ng Japanese citizenship. Kaya lang, ang kailangan po dun is sobrang tagal mo na rito nakatira and wala kang late sa pagbabayad ng tax, tapos may stable job ka, and meron po siyang tinatawag na test, Japanese test. In short po, possible naman tayong maging Japanese citizenship. Pero yun nga, wala po akong balak talaga na kumuha ng Japanese citizenship. Okay na po ako hanggang permanent residency, pero yung pagkuha pa ng Japanese citizenship para maging Japanese po dito sa Japan, hindi ko na po siya binabalak. Gusto ko pa rin na manatiling Filipino citizen ako na nakatira lang dito sa Japan. Ayan. Sabi ni Budox 26, kapag nag-outdoor barbecue sa residential, eto dito po, area, kailangan pa ba ng permit? Ayan, basta nasa loob ka naman ng bakuran mo, hindi naman po kailangan ng permit. Ang kailangan mo lang dyan is yung siguro pakikisama doon sa kapitbahay mo, no? Katulad dito sa kabila namin, ang maganda rito sa residential area namin, hindi po dikit-dikit talaga katulad sa ibang bahay na may bahay ka sa likod, may bahay ka sa harap, may kapitbahay ka sa harap, may kapitbahay ka sa gilid. Dito naman po sa amin kasi open air naman siya, hindi talaga siya makaka-istorbo naman. Mag-barbecue man kami, yung usok, talagang palabas na talaga yung usok niya, no? Katulad din dito sa kapitbahay namin, nag-barbecue sila. Hindi naman sila humingi ng permit sa amin, pero wala naman din problema sa amin kasi hindi naman big deal para sa amin yun no. Ayun nga, maganda naman kasi yung open air siya. Talagang diretso palabas na talaga yung mga usok, no. So sa tingin ko naman, kung kami naman yung mga barbecue, okay lang din naman po sa kanila. Kairi. Dito na si Yunat-chan. Hey! Halika na, harvest time. Harvest. Hindi ko. Ito. Kokara. Yan. Ikyo? Yash. Okay. 美味しそう。あれやりたいな、チーズ食べるやつ。これも。何これ。お。持って、持って。お、できた。美味しそう。すごい、でかっ。スイカはまだだ。まだかな。あ、オッケー。オッケー。大丈夫かな。オッケー。これまたさ、咲く？はい。またこれできる？すごい。いっぱい。トマトはまだ。トマトはまだね。まだこれ緑。も、nasoかな。ちっちゃ。ちっちゃいまだ。うん。まだちっちゃいか。キュウリ。 Nakapag-harvest na kami. 食べたい。 Ayo. 今食べたい。 Mabili mo na si mama yan. Alam mo, mama, lutuin mo na yan. Lutuin mo. Ado adobong berde. Sinigang. Sinigang na pipino. Diba? Pasok mo na dun. Net. Saka hindi lang matin. Oo. Ako rin matin. Ayan, nagluluto na si Aya for dinner. Ano lulutuin mo kayo, mahal? Atay. Atay yan? Ang tawag yan sa niluluto mo? Nira, reba. Oh, pang restaurant yan ah. Yes. Diba? Favorite natin ito dun sa kinakainan natin sa Osho. Tapos anong gagawin mo naman dito sa hipon na binalatan mo kanina? Gawin nating tom yum. Tom yum, tom yum. Ayan yung kinain natin sa Thailand.
Yes. Ah, talagang nagustuhan mo talaga yung... Para iwas gastos, pag-aralan. Eh, Tapos mga minsan, tatayo na tayo dyan sa tapat. magkatayo ka na ng restaurant dyan. Oo. Makakakita kayo dito na, di ba kasi sa Chinese yung ginaganong-ganon? Kasi umiikot yun eh. Ito po tayo mag-inis. Taste test. Taste pa. Anong kulang? Sabihin mo anong pagkukulang ko. Sobra-sobra. Okay. Galing, bumubo kayong ano. Ayan. Ay, karage. Next, ilalagay natin itong tomato paste. Yan. Para sa mga tabetay at nakikrave ng tom yum. Tikman ngayon. Pakibukas nga, my darling, so sweet. Papa. Amoy. O, amoy mo. Amoy mo. Hindi ko amoy. Amoy mo. Di ba? Amoy tom yum. Ano muna tapos add ka na lang kapag Oo. tinulang. Itadakimasu. Ah, 美味しいよ、めっちゃ。 Ay, itadakimasu. Itadakimasu. Tikman na natin agad yung tom yum. Yeah. Yan, meron siyang... Toyo. Hindi. May toyo yung may gumawa. Ito, meron siyang... may ebi, may mushroom, tapos may tomato, no? Tapos yung tomato paste ng ano. Ah, tomato paste? Tom yum paste. Tapos ko sukiじゃない。 Ay, masarap ang pagkakaano, ha? そうじゃない。 Ne? うん。 Masarap. Sarap, ha? Maano sa lalamunan yung ano. Nakakawala ba ng ubo, ng sore throat? Oo, nakakawala ng pananakit ng lalamunan. Bye. Gayang-gaya, man. Talaga? Sawari ka! Kapun ka! Harap.